Welcome to Jelly's Vlog! Yes, I'm back! Na-miss niyo po ba ako? Okay, sa mga nagtatanong po dyan, isa po akong vlogger noon. Mga vlog ko po is about nga doon sa pag-apply ng au pair. Nagbablog din po ako about sa work dito sa Spain. Matagal po akong hindi nag-vlog. So, mga almost 3 years po akong nagpahinga. So, ang dahilan ko po, bakit po ako nagpapahinga is nagka-anak po kasi ako. Isang ganap na po akong ina. So, nagbago na po yung buhay ko. Noon, nakikita nyo po akong umiinom, gumagala. Pero ngayon guys, umikot po yung mundo ko dahil sa anak ko. So ngayon, naka-adjust na po ako sa pagiging ina. So, balik vlogging na po ako. Alam ko marami na pong nagbablog dito sa Spain about sa papel, ganyan. The more, the merrier information. Ganun. Support lang. Guys, hindi support. Support. So ngayon, ang pag-uusapan natin, dami na nakakaalam about sa pag-process ng papel. 2 years na lang daw ang requirements para makapag-apply ka ng residence permit dito sa Spain. O, di ba? Napakaswerte po ng mga bago dito sa Spain. So, starting May 21, 2025, Spain new social liberal replaced Arraigo Social with 2 years continuous residence. Tas, pwede ka na pong mag-apply ng 1 year residency permit that includes work authorization. Yun! Legal ka na magkapagtrabaho dito pag naka-apply ka ng 1 year. So, ano po ba yung Arraigo Socio-Laboral? It's a temporary residency permit for those living regular in Spain that required just 2 years na nakatira ka dito sa Spain. Hindi na po 3 years. At syempre, ito, bago po to. Hindi na kailangan Spanish language certificate. Ang swerte-swerte ng mga bago talaga dito. Okay, so when to start preparing? English tayo ngayon. Number 1, as long as naka 2 years ka nga po dito sa Spain. And kailangan i-ready mo na yung mga documents mo. Yun, dapat i-preparar mo yung mga documents mo. Ano ba yung mga requirements na pwede mong i-prepare from you? Number 1, valid passport. Number 2, NBI clearance. Para alam nila na wala kang criminal records sa loob ng 5 taon. NBI clearance is naka-apostel tsaka naka-translate sa Espanyol. Mag-a-apply ka dito sa Spain, so kailangan ipapatranslate mo talaga sa Espanyol. Pangatlo, dapat 2 years ka nga na nakatira dito sa Spain. So ano ba yung additional requirements na napapatunay na 2 taon ka dito sa Spain? Number 1, empadronment. Padron. Yun po yun. Dapat nakapadron ka po dito sa Spain. Kukuha ka ng history. History lang. At ito pa, remittance. Remittance history. Hindi po yung resibo iba po yung resibos. Iba din po yung history. Yung history po yung kailangan mong kunin. At ito yung pinaka-importante sa additional requirements is yung transport history. Tapos, kukuha ka ng history ng transport card mo sa Rios Rosas. Doon po yung main office nila. Office. Siyempre, yung galing sa embassy natin na consulate card, yung yellow card noon na tinatawag. So, ngayon, may bago na po kasing yellow card, which is hindi na siya dilaw. Yung luma kasi dilaw. Yan na po yung yellow card ngayon. So, consulate card. At ito, isa sa mga additional requirements na hindi pa confirmed, which is yung CONOCE. Sa May 10 pa lang po daw malalaman. Abang-abang na lang dyan. So, ngayon, ang requirements galing sa amo mo. Siyempre, hindi ka pwedeng mag-apply kung wala kang amo na pipirma sa'yo. So, kailangan mo din yun. Ngayon, ang mga requirements na kailangan mong hingin sa amo mo, assigned work contracts sa employer mo. Dapat may 20 hours ka a week. So, noon, 40 hours po sa amin noon. Ngayon, 20 hours na lang. Oh, diba? Masarap ng feeling sa bago ngayong nalo. Ang next na kailangan mo sa amo mo, sa employer mo, is yung ID nila. And proof of financial capacity nila, like
tax return nila, tsaka bank statement. Yes, kailangan po yun para makita nila na eligible ba talaga yung amo mo na magpapil sa'yo. Okay guys, so ayun lang po yung mga requirements kailangan mo i-prepare sa pag-apply mo ng papel. Baka nagtataka kayo kung saan ko nakuha tong information about sa requirements, new requirements ng 2 taon na pag-a-apply ng Arrigo Socio Liberal. So, syempre, galing po to sa isang law firm. Yes! Hindi po ako gumagawa-gawa lang. Which is MSM Legal Consulting. So, yung kaibigan ko, ang nagbigay sa akin ng information na to, hindi talaga direct sa akin. Galing sa kaibigan ko. Tapos binigay niya sa akin, i-vlog ko daw. Okay guys, sana nakatulong tong vlog ko. New vlog ko. So, ang mga next vlog ko po guys is about paano ba dito sa Spain pag nanganak ka, anong mga magagandang benefits. So, I think yun lang po guys. So, thank you for watching. And don't forget to subscribe, like, share, and comment.